Ang pagiging isang ina ay biyaya. Lahat ay kaya mong gawin para lang sa iyong anak. Kahit gaano kahirap kakayanin. Dahil wala kang ibang pagpipilian sapagkat isa kang ina. Si Ella de Chavez ay babaeng higit sa lahat. Sa ganda, hubog ng katawan at tangkad, ay lamang siya sa ibang babae na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa Makati. Iyon ang dahilan, kaya nahulog ang loob ng isa sa mga katrabaho nito sa dalaga. Nangako ito ng panghabang buhay at kasal. Masayang naging pagsasama ng dalawa na humantong sa live-in. Nagkaroon ng 2 anak ang mga ito. Bilang magulang, naging hands-on mommy ito sa mga anak, kaya unti-unti nitong napabayaan ng sarili. Doon nagbago ang binata. Mas lumala ang sitwasyon nang malaman ni Ella na may sakit sa puso ang bunso niya. Nang araw na yun, kailangan niyang presensya ng kanyang nobyo pero wala ito. Hanggang sa hindi na sila binalikan pa ng lalaki. Mag-isang itinaguyod ni Ella ang mga bata. Ang dati niyang trabaho bilang executive assistant, pinabayaan niya dahil walang magbabantay sa mga bata. Dahil ang mga magulang niya, malayo at nasa probinsya. Ayaw din niyang ipaalam ang naging katangahan niya sa mga ito. Kaya mag-isa niyang itinaguyod ang mga bata. Ang ipon ni Ella, unti-unting naubos dahil sa operasyon ng bunso niyang anak. Hindi pa yun tapos at may isa pang operasyon para tuluyan itong gumaling. Naubos ang pera ni Ella at wala siyang ibang nagawa kundi ang magtinda sa bangketa ng mga lutong ulam upang makaipon at maipagamot niya ang anak niya. Sa lahat ng oras ay dala-dala ng dalaga ang mga bata kahit saan siya magpunta dahil wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit dahil sa isang pangyayari, magbabago ang buhay ng mag-iina. Nang minsang humingi ng tulong ang bata sa isang lalaki, napansin nito agad ang mukha ng bata. Kamukhang kamukha yun ng kapatid nito noong bata pa lamang. Paano makakatulong si Zael Del Fuego sa mag-iina na siyang kapatid ng dating nobyo ni Ella, na siyang ama ng mga anak ng babae? Malaman kaya nito ang tungkol sa ginawang kagaguhan ng nakababatang kapatid? Magkano sa gulay na chop suey, miss? 41 order, sir. 2 order sa akin. Samahan mo na rin ng isang pritong manok. Sige ho, hintay lang po saglit, sir, ha? Mama, gutom na po ako. Sandali anak, saglit lang ha. Ani Ella, naabala sa pagbabalot ng mga order ng mga namimili. Shh! Saglit lang anak. Anya na naman nang umiyak ang bunso niya. Ang hirap naman ng sitwasyon mo. Wala ka bang mapag-iiwanan sa mga anak mo? Tanong ng isa sa mga customers niya. Ngumiti si Ella. Wala ho. Okay lang naman ho. Kaya naman. Kinakaya po. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagod, kulang sa tulog at stress. Pilit lamang nilalabanan ng nararamdaman dahil oras na tumigil siya. Paano na ang mga batang umaasa sa kanya? Ang akala kasi ng mga anak niya, okay lang siya pero ang totoo, umiiyak ang puso niya. Pagod na pagod ang utak at katawan, pero hindi siya nagpapakita ng kahinaan o ang umiyak sa harap ng mga bata. Dahil alam niya na kailangan ng mga anak niya ng matibay na mama at masasandalan sa lahat ng oras. Kaya kahit sobrang pagod na, kailangan pa rin niyang sabihin na okay lang kahit hindi naman talaga. Nasaan ang asawa mo? Wala ba siyang trabaho at ikaw itong kumakayod para sa inyo? Dugtong pa ng isang customer na lalaki. Wala na po akong asawa, sir. Niwan kayo? Lintik na lalaking yan. Hindi man lang niya inalala ang mga anak ninyo. Oo, maging siya. Galit din gaya nito. Ngunit ano pang magagawa niya kung iniwan na sila? Nagkamali siya. Pero huli na para magsisi dahil tapos na. At nasa ganitong sitwasyon na siya. Salamat po. Huwag sana kayo magsawa sa pagbili sa akin. Anya nang masuklian at mabigyan lahat ng bumibili. Naubos lahat ng kanyang paninda. Sakto kasi na lunchtime sa pinagpwestuhan niya. Kaya mabilis na naubos ang lutong ulam na kanyang ibinibenta. Naupo sa waiting shed si Ella. Nilingon niya agad ang anak na panganay. Ngunit wala ito sa kinauupuan nito. Sumilay ang kaba at takot sa kanyang puso. Jacob? Jacob anak? Dali-dali niyang binuhat ang mga lagayan ng gulay at inilagay yun sa plastic na basket. Mama, kuya, doon go. Nilingon niya si Gia sa likod. Her 3 years old baby girl.
Kailangan niya itong ilagay sa carrier. Kasi nga ang likot at hindi siya makapagtitinda kapag kanyang hinayaan. Are you sure, anak? Yes, mama. Ay so kuya he ran over there. Kulang na lang, mabaliw siya. Takot na takot siya. Jacob! Tumawid na rin sila ng kalsada para hanapin sa kabilang kalye ang anak niya. Jacob is only 4 years old at wala talaga iyong alam. Isa pa'y nagtataasan ng building sa bahaging yun. Baka pumasok ito sa isa sa mga yun. Sir, excuse po, may napansin po ba kayong bata? Ganito po kataas, 4 na taon po, nakasando ng puti at… Ay wala, manlilimos ka lang siguro, nagdadahilan ka pa. Para siyang asong itinataboy ng gwardya. Jacob! Diyos ko, Jacob! May nasalubong siyang babae. Miss, may nakita po ba kayong… Excuse me, wala akong pera. Anito na ani mo'y diring-diri. Hindi naman siya nanlilimos. Isa pa'y maayos naman ang suot niya. Gulo-gulo nga lang ang buhok dahil hinahawi-hawi ni Gia. Sir, excuse po sir. Bata, wag ka dito. Doon ka sa unahan. Magpa-help lang po sana ako. Sa iba na lang. Hayaan mo na, stunt. Lumingon ng matangkad na lalaki. Papasok na ito ng entrance ng building nang mapukaw ang atensyon nito sa batang kausap ng isa sa tauhan nito. Kinalas ni Zael ang suot na sunglasses at pinakatitigan ng batang nasa harap niya. Hello, young man. Ngumiti ito kahit hindi iyon gawain ng binata. Hi, sir. Can you help me po? Of course. Tell me what is it? Titig na titig ito sa bata. What's your name, young man? My name is Jacob de Chavez, sir. Ang talino nito't nagtataka si Zael at may kamuka ang bata. Sir, I'm starving to death. Pwede po ba ako magpabili ng biskwit? Sir, late na po kayo sa… Itinaas nito ang kamay upang patigilin ang tauhan. Sorry, sir. Sige, come with me. No po, why? Sabi ni mama, wag po akong sasama Ang bibo ng batang to at ang gwapo. Hindi lang niya alam kung sino ang kamuka. Wait ha, sasagutin ko lang ang tawag, big boy. Hinawakan niya ito sa kamay bago kinuha ang cellphone sa tauhan para hindi ito umalis. Kuya, naghihintay na raw ang ka-meeting mo. Where are you? Nasa lobby na, saglit lang ka mo. Si Zayem ang kamukha ng bata noong bata pa ito. Kuya, are you still? Inoff nito ang tawag at binalingan ng bata. Jacob, can I ask you some question? Tumango naman ito. Pero po, can I eat first po? Ginulo nito ang buhok. Okay. Kakain ka muna. Binuhat nito si Jacob bago sila naghanap ng makakainan. Kanya-kanya namang sunod rito ang mga tauhan upang siguraduhin ang safety ng amo. Jacob! Napaluhan na lamang si Ella at lakad-takbo ang ginagawa niya. Patuloy na isinisigaw ang pangalan ng panganay na anak. Pagod, gutom at stress ang nararamdaman nito ngayon. Masakit na rin ang mga paa pati likod dahil nasa carrier pa rin si Gia hanggang sa oras na iyon. Halos ubusin niya lahat ng gusali doon. Panay silip sa entrance ng bawat madaanan. Hindi rin kasi siya pwedeng pumasok dahil sa mga guard na pare-pareho yata ang ugali. Akala na may mga mayayaman dahil sa inaasal ng mga ito. Kahit ang sagutin siya ng maayos, hindi man lang nila magawa. Bakit pa nag-security guard ang mga katulad ng ugaling ganun? Tumigil sa paghakbang si Ella. Tahimik si Gia sa likod ng lingunin niya. Tulog na pala ang bata, hindi na niya napansin. Hinubad niya ang carrier at tinanggal ang bunsong anak mula roon. Magpapahinga lang siya saglit. Nanginginig na ang mga tuhod niya sa sobrang pagod at gutom. Pati kamay niya ay nanginginig na rin. May restaurant sa tapat na kinauupuan niyang flower box. Pero ang price na pagkain doon, triple sa kanyang ibinibenta. Kaya pa naman niya ang gutom. Hahanapin muna niya si Jacob bago sila umuwi. Sana'y makita niya ang anak niya. Pinahid ni Ella ang mga luhang lumalandas sa kanyang pisngi. Hindi ganito ang buhay ng dalaga noon. Maganda ang trabaho niya at nabibili niya lahat ng naisin. Pero dahil sa lalaki, napunta siya sa sitwasyong to. May pagsisisi pero may mabuti rin iyong naidulot. Dahil kung hindi kay Zayem, hindi siya magkakaroon ng 2 mga anak na tunay na nagmamahal sa kanya ng lubusan. Marami ang paroon at parito,
Pero walang pakailam ang mga ito. Kanya-kanya lang din naman ang lutas ng problema ang mga tao sa panahon ngayon. Kung may maawa man, nakikichismis lang. Binuhat ni Ella si Gia. Ang bigat ng anak niya pero wala siyang magagawa. Alangang iwanan niya ang bata rito. Pagtayo niya, dinampot na rin ang mga dalang basket. Sa loob nun, may mga lagayan ng gulay at carrier na rin ng bata. Pahakbang na siya nang matigilan na lamang. "Thank you po, Tito Zael." "Now can I ask you a question?" "Yes, Tito." Masiglang tugon ng bata. "Anong pangalan ng daddy mo?" Natigilan ito at napaisip. "Daddy?" "Yes, daddy. Papa, tatay." Saglit lang, guard. Nasa loob ang anak ko. Kukunin ko lang ang anak ko, please. Maawa ka naman." "Tumigil ka. Paano makakapasok ang anak ng basurera dito? Ako ba'y pinaglololoko mo?" "Jacob, anak. Nandito si Mama." "Tumahimik ka. Nambubulabog ka ng mga customer. Malis ka dito." "Guard, ayun ang anak ko. Kahit tawagin mo lang at sabihin mong nandito ko." Natigilan si Zael. Nakatitig na ito ng ilang segundo sa entrance ng restaurant na yon. "Mama?" Nilingon niya ang bata. Nadako ang tingin nito sa labas ng lugar. "Tito, mama ko po yun. Ayun po yung mama ko." "Hey Jacob!" Pero nakatakbo na ito. Maya-maya, lumusot ito sa bandang giliran ng gwardya. "Jacob?" Napahagulgol na lamang si Ella nang biglang yumapos ang bata sa kanya. Nagulat ang gwardya. "Anong?" Tumayo ito at pinagmasdan ng lalaki. Nagising na si Gia kaya naglalakad na ito. "Sana'y masaya ka sa pang-alipusta mo sa ibang tao. Naging guard ka lang pero hindi ka Diyos." Anya, tsaka hinawakan ng anak niya. "Huwag na kayong babalik dito, basurera." Marahas niya itong tinitigan. Sasagutin niya sana nang may lalaking magsalita sa likuran ng gwardya. "Mama, siya si Tito Zael. Nakain ako sa restaurant. Siya nag-buy ng food, Mama." Bulong ng anak niya. "Hindi mo ko binigyan, kuya." Napakamot ng batok ang kuya nito nang taasan ito ng kilay ng kapatid. "Sorry, I forgot." "What's going on here?" Napalingon ng gwardya. "Sir, kasi nambubulabog po kasi ang mga basurera dito sa..." Pinasadahan siya ng matangkad na lalaki. Moreno ito pero ang gwapo. Mukhang hindi basta-bastang tao dahil may 3 itong tauhang kasama. "You're fired. At huwag ka na magpapakita dito, naiintindihan mo?" "Sir, ano po ang..." "Hindi kailangan ng kagaya mo sa ganitong klase ng lugar. I don't need you in my place either. Nakakahiya ka." Matigas na anito. Parang basang sisiw na tumalikod ang gwardya. Naawa naman siya pero kasi hindi dapat ganun ang pakikitungo sa mga tao, lalo na at gwardya ito. Mali kasi ito pero kahit na nawalan ito ng trabaho dahil pa sa kanya. Maya-maya, lumapit ang lalaki sa kanila. Nakasunod rito ang mga kasama. Tinitigan na siya at ang mga anak niya, lalo na si Gia. "Tito Zael, siya po ang mama ko." "Hi, about that." Ayos lang, sir. Salamat po sa pagpapakain sa anak ko. Pasensya na po sa istorbo, sir." Pinasadahan niya si Jacob. "Say thank you, anak, kasi tinulungan ka niya." "Mama, nag-thank you na po ako kay Tito Zael." Umiti ang lalaki. Ginulo nito ang buhok ng anak niya. "Nabusog ka ba?" Masaya itong tumango. "Here, take it." Isang medium size ng paper bag ang iniabot nito sa bata. "Thank you po again, Tito." "You're always welcome, young man." "Mga anak mo?" Baling nito sa kanya. Opo, sir." Si Gia ang bunso ko. "Hello, baby girl. Ang ganda mo naman. Mahal ako sa mama mo." Napangiti ang bata. May gahiblang buhok na napunta sa mukha ng anak niya, kaya inayos iyon ng lalaki. Sana lahat kagaya ng taong to. "Bye, Tito Zael. See you next time po, ha?" "Of course. See you next time." "Salamat po ulit." Anya bago sila tumalikod na 3. Hindi maipaliwanag ni Ella kung bakit parang kakaiba ang mga titig nito. Hindi na lang niya pinansin. "Here, Stunt. Take this to Dr. Lagumbay for DNA test. I want an answer as soon as possible." Sambit ng lalaki bago nito inabot ang buhok ng batang lalaki sa kaliwang kamay at buhok ng batang babae sa kanan naman nito. "So yum, Mama." "This is for you, Mama." Hindi na, busog na si Mama.
Please, Mama. Eat mo na po ito. Just try it, Mama. Masarap po. Ngumiti si Ella at ibinuka ang bibig. Naluluha siya sa saya. Dahil kahit mga bata pa ang mga anak niya, mababait ang mga ito. Lagi siyang kinakamusta ni Jacob kung pagod na ba siya. Lagi din itong hinihilot ang likod at kanyang balikat. Lagi kasing sumasakit ang mga bahaging yun dahil sa kakabuhat niya kay Gia. So yummy anak. Sabay-sabay nang umiti ang dalawang mga bata. Ang ibinigay kanina ng lalaki, yun ang kanilang tanghalian. May natira pa namang ulam na itinira niya kanina at kanin. Yun lang sana ang kakainin niya at yung binigay na takeout ng lalaki ay para na lang sa dalawa. Yun lang ay ayaw namang pumayag ni Jacob. Mahal na mahal siya ng mga ito. Sa tuwing napapagod siya o sukong-suko na sa buhay, tinitingnan lang niya ang dalawa't napapawi na ang kanyang pagod. Sila lang naman ang dahilan kung bakit siya patuloy na bumabangon at lumalaban sa lahat ng problema. Itong dalawa lang ang tanging kayamanan na maipagmamalaki niya. Ella, kasabay nun ang sunod-sunod na katok. Ella, nariyan ka ba? Si Ate Beth to. Tumayo siya sa maliit nilang mesa at tinungo ang nakasarang pintuan. Bakit Ate Beth? Pagbukas niya, nakangiting mukha ni Ate Beth ang bumungad. Oh, ito para sa tanghalian ninyo. May isang pinggan nitong pagkain, kalahati ay spaghetti at sa kalahati naman ay may palabok. Sa ibabaw ay 6 na puto at 2 slice ng cake. Nag-birthday kasi ang apo ko. Pinuntahan ko kayo kanina dito para sana doon na kumain pero wala namang tao. Kaya dinalhan ko na lang kayo. Sobrang blessed pa rin niya dahil may mga tao pa rin na mabuti sa kanya. Lalong-lalo na sa mga anak niya. Salamat talaga Ate Beth. Nagtinda kasi ako. Dala ko rin yung dalawa kaya kami wala rito. Kararating lang din namin. Ay siya, isalin mo na't nang makakain na rin ang mga bata. Alam kong paborito ni Gia at Jacob ang cake at spaghetti. Umiti siya bago tumalikod para isali ng dala nito. Pinapasok niya si Ate Beth pero ayaw naman ito't nagmamadali daw. Kapit bahay lang niya ito. 4 na blocks lang at bahay na nito. Malaki pa rin ang pasalamat ni Ella dahil kahit mag-isa siya, nakakaya pa rin niyang buhayin ang mga anak niya. Hindi niya na alam kung nasaan si Zayam. Wala na rin naman siyang pakailam sa hayop na yun. Maayos naman sila. Wala silang pinag-awayan bago ito nawala. Siguro irresponsable lang talaga ang lalaking nakita niya. Hindi na siya ulit na magmamahal, lalong-lalo na nakagaya ni Zayam. Dahil aanhin niya ang lalaki, kung may mga anak naman na rin siya. Ang importante lang talaga kay Ella ay ang mapalaki ng maayos sa mga bata, mapag-aral ang mga ito at lalong-lalo na maoperahan si Gia. Kulang pa ang ipon nito dahil sa mahal ng operasyon sa puso, aabuti ng ilang taon bago nito mabuo ang 700,000 na hinihingi ng doktor. Pero may awa ang Diyos, alam nitong hindi sila pababayaang mag-iina. Where have you been, Zayam? Ngumisi ang lalaki. Kuya, this is Agatha, my girlfriend. Hi, malanding usal ng babae. Pangilan mo ng babae yan ngayong buwan, Zayam? Wala ka na bang ibang gagawin kundi mag-ipon ng mga babae? Ilan na bang babae ang nabuntis mo? Is that true, Zayam? Humahalakhak ito. Babe, huwag kang maniwala kay kuya. He is just joking. Kung ayaw mo masira ang buhay mo, listen to me, woman. My brother is a womanizer. At wala kang mapapala dyan kapag nagsawa yan sa'yo. He will abandon you like a rag. Madiing anito sa babaeng kasama ng kapatid niya. Stop it, kuya. Kung wala kang love life, huwag mo kong idamay. Tumalikod ito hila ang bago nitong babae. Ang babaeng binuntis mo last month, binayaran ko na para hindi ka habulin. Ganito na lang balagi, Zayam. Tagaligpit at tagaayos na mga niloko mo. Shut up, kuya. Sigaw pa nito. Wala nang nagawa si Zael kundi talikuran ng mga ito. Don't mind him. Binibiro ka lang niya. Pero Zayam, he is your... Hayaan mo na siya. Let's go upstairs. Humahalakhak ang babae. Hila-hila ito ng binata sa pulsuhan. How's the company, Zael? It's fine, Dad. Nasa library ang lahat ng kailangan mong malaman about the company. Nailagay ko na dun kagabi para makita mo. Sige, titignan ko mamaya. Pinasadahan nito ang isa pang anak na nasa kabilang bahagi ng dining. Zayam, did you finish the project in Cavite?
Of course, Dad. Patapos na yan within this month. Good. Yan ang gusto ko sa mga anak ko. Hardworking. Mana talaga kayo sa akin. Zayam, where's the woman you bring here last night? Natigilan ng kapatid nito at masama siyang tinitigan. Woman? You getting married, Zayam? About that, Dad. Of course not. Kung gano'n ay ipatawag mo ang babaeng yun, Zael, para makilala ko. Tutala tumatanda na ako. Kailangan ko na rin ng makakalarong mga apo. Dad, Zael is only joking. Look at him. He is smiling. Turo pa nito sa kanya. Are you Zael? Ask your son, Dad. Dahil kung ako ang tatanungin, marami ka ng apo sa anak niyong yan. Zayam, speak up! Medyo lumakas ang tinig ng daddy nila. Kung ganito lang din ang mangyayari kay Zayam, mas mabuting mag-asawa na ito kaysa ang mambuntis ng babae at iiwanan lamang ng gago niyang kapatid. Hindi naman ako namimili, Zayam, or even you, Zael. Ang gusto ko lang na babae yung mabuti sa inyo. Aalagaan kayo, mamahalin, pati ang mga magiging anak ninyo. Responsabling asawa at ina sa mga magiging apo ko. Like your mom, namimiss ko na ang mami ninyo. May bahid ng lungkot ang mga huling kataga nito. Kaya Zayam, ipakilala mo ang girlfriend mo sa akin this Saturday. Sa birthday ko, para makita ko kung deserving siyang maging asawa mo. But Dad, of course he will, Dad. Right, Zayam? Naikuyom na lamang ng kapatid niya ang kamao. Marahas din itong nakatingin sa kanya. Kung sa ganitong paraan para matapos na ang pagpaparami ng lahi nito, bakit hindi? Bakit mo sinabi kay Dad ang tungkol kay Agatha, ha? Talaga bang sinisira mo ako sa sarili nating ama? Why? Wala akong sinabing mali, totoo lahat ng yon. Pero sana hindi mo na binanggit. Are you out of your mind? Are you, ha, Zayam? Dahil kung tama yung pag-iisip mo, hindi mo bubuntisin at iiwan ng mga babaeng yon. Alam mo bang sinisira mo ang buhay ng bawat babaeng niloloko mo? That's their fault. Pauto sila ng pauto. Hindi na lang siya nagsalita pa at iniwan na lang ito dahil baka hindi pa siya makapagpigil at masapak niya ang gagong to. Sigurado si Zael na ang mga batang nakita nito kahapon ay mga anak ni Zayam. Isa ang mama ng mga bata sa mga babaeng naloko ng kapatid nito. Alam niya ang totoo nang hindi nagtatanong kay Zayam dahil alam naman ito na puro lamang kasinungalingan ang maririnig niya. Minsan hindi ito umamin sa mga kasalanan. Kahit panahuli niya na ng ilang beses, mas mabuting siya na lang ang kusang maghanap ng paraan para malaman ang totoo dahil kawawa ang mga batang yun. Parang nadudurog ang puso niya nang makita ang mga bata na tila gutom. Alam niya na pati ang mama ng mga ito ay hirap na hirap din at kung walang pakialam si Zayam, siya ang tutulong sa mga ito. Sir, ito po ang result na ipinakukuha ninyong DNA test kahapon. Kinuha niya iyon. Bago binasang nasa loob, umupo ito sa sofa na nasa loob ng kanyang opisina. Sana lang ay tama ang kanyang hinala. Ayos ka lang ba, Gia, anak? Pilit itong tumango kahit halatang hindi maayos ang paghinga. Anong masakit, anak? Sabihin mo kay Mama Gia. Okay lang po, Mama. Anak, parang hindi ka okay. Huwag kang mag-lie kay Mami, anak, please. Kasi Mama, wala tayong money. Walang gamot po ako, Mama. Kaya okay lang, Gia, Mama. Naluha siya. Gusto niyang humagulgol dahil kahit si Gia, ramdam ang kanilang kahirapan. Sabihin mo, anak, anong masakit? Itinuro nito ang dibdib dahil nahihirapan itong huminga. Jacob, anak, kunin mo ang bag ni Mama sa kwarto. Dadalhin natin sa hospital ang kapatid mo. Bilis, anak, Jacob. Binuhat niya agad si Gia nang lumupaypay ang ulo nito sa upuan. Tara na, anak. Opo, Mama. Sigaw ng panganay niya. Marahas niyang sinipa ang pinto. Pero gano'n na lamang ang gulat ni Ella nang bumungad ang lalaking tumulong kay Jacob kahapon. Pinunasan niya ang mga luha. Tito Zael! Hiyaw ni Jacob nang makalapit sa kanya. What happened to Gia? Nanghihina siya, Zael. Tulungan mo kami. Umiiyak na Anya. Walang sali-salitang inagaw nito si Gia at dumiretso sa sasakyan. Sakay! Bilisan nyo! Gawin nyo ang lahat, Doc. Makakaasa po kayo, Mr. Del Fuego. Si Zael ang nakikipag-usap sa doktor. Dahil nangihina si Ella,
Kailangan itong maupo sandali dahil kung hindi, baka mabuwal siya sa gitna ng pasilyo. Patuloy ang dasal niya na sana maging successful ang operasyon. Salamat sir sa paghatid sa amin. Wala po akong maipambabayad sa inyo. Nangihinapan niyang sabi. Naupo ito sa tabi ni Jacob. Pinahiga nito ang bata sa hita nito. Hindi niya napansin na inaantok na pala ang kanyang panganay. It's okay Jacob, matulog ka lang. Anito, hindi na sumagot ang bata. Tahimik itong pumikit. Gabi na rin kasi, mag-aalas 8 na ngayon. Mabuti na lamang at dumating si Zael. Paano na lang kung hindi? Baka ngayon ipatungo pa lang sila sa hospital. Salamat sir sa tulong mo at pag-uulit niya nang tila hindi nito narinig ang unang sinabi niya. Zael, my name is Zael. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito, Zael. Binalingan niya ang tulog na si Jacob. Hindi ako nagpapabayad, Ella. Gusto kong tulungan ng bata at hindi ako hihingi ng anumang kapalit sa lahat ng yon. Ang totoo, alam na ni Zael na mga anak nga ito ng kapatid niyang babaero. Nakita niya ang resulta ng DNA test na 99% lahat ng iyon nakamatch ni Zayem. Ang hayop niyang kapatid, makita lang talaga niya ito, mabubugbog niya. Bakit mo to ginagawa? Tinitigan siya nito. Kitang-kita ni Zael ang kahirapan sa mukha ni Ella. Ang eyebag, namamayat ng mga braso at pisngi. Awang-awa siya. Anong naging kasalanan ng babaeng ito para lokohin ni Zayem? Napakawalang kwenta talaga ng kapatid niya. Awa Ella, naawa ko sa mga bata. Hindi na pwedeng malaman ni Ella kung sino siya dahil baka kung ano pang isipin nito at ilayo nito ang mga bata sa kanya kapag nalaman nitong kapatid siya ng nanloko dito. Mas mabuting wala itong alam upang hindi na siya magkaproblema. Naluha si Ella. Hindi niya alam kung bakit siya nito tinutulungan. Pero siguro padala ng Diyos si Zael para sila matulungan. Baka ito ang paraan ng Diyos para ipakita at iparanas na may Diyos sa mundong to. Huwag ka na mag-alala pa kay Gia. Magagaling ang mga doktor na mag-o-opera sa kanya. Ako nang bahala sa lahat. Sagot ko na ang hospital pati mga gamot ng bata. Humagulgol si Ella. Walang ibang nasabi kundi ang maiyak na lamang. Huwag ka nang umiyak. Baka magising si Jacob. Itinaas nito ang kamay. Lumapit ang isa sa mga tauhan nito 5 metro siguro ang layo sa kanila. Stunt, ibili mo nga sila ng pagkain. Opo sir. With rice and drinks. Opo sir. Sinundan niya iyon ng tingin. Nahihiya siya. Hiyang-hiya pero wala siyang magawa kundi tanggapin lahat ng tulong ni Zael dahil wala siyang yaman, pera at lahat ng resources para mapabilis ang lahat. Si Zael din ang kumuha ng private room para sa bata. Habang naghihintay, ay nasa silid lang silang iyon para kahit papaano ay makapagpahinga. Si Jacob ay tulog na tulog sa couch na naroon din sa kwarto. Bukod sa air-conditioned ang silid, may flat screen TV rin at may sariling CR. Mayat maya si Ella kung pumunta sa labas ng ER para tingnan kung nakalabas na ba ang anak niya. Ilang oras na kasi't hindi pa rin yata tapos ang operasyon. Bilib siya kay Zael dahil agaran ng request nitong operasyon. Sa bagay, mayaman ito at lahat na ngayon sa mundo ay pinapatakbo na ng salapi. Si Zael ay lumabas muna sandali ng hospital dahil may kung sino itong kausap kanina sa cellphone. Oo, I want to buy it. Ipangalan mo sa mga bata. I will send the exact names of the 2 kids. Yeah, finish it as soon as possible, attorney. I want the best for them. Huling wika nito bago ibinaba ang tawag. Maya-maya ay muli itong nagdial. Hello, Dad? May naiwan ako sa table mo na DNA test result. Kanino ang mga ito? Sa mga apo mo. Dahil sa tulong ni Zael, inoperahan si Gia. 3 weeks din ang itinagal nila sa St. Luke's Taguig. At lahat ng gastos, si Zael ang nagbayad. Pati patuloy na gamutan ni Gia ay sagot na rin ng binata. Nag-uumapaw ang galak sa puso ni Ella dahil sa wakas, gagaling na ang anak niya. Sa lahat ng panahon, hindi sila pinabayaan ni Zael. Lagi rin itong naroon sa hospital para bumisita. Ito lahat ang gumastos kahit na ang pagkain nila. Hindi alam ni Ella kung bakit iyon ginagawa ni Zael. Ang alam niya,
Napakabuti ng puso nito dahil sa ipinapakitang pag-aalala sa mga anak niya. Welcome home. Humahangat na mimilog ang mga mata ni Ella nang pumasok ang sasakyan ni Zael sa isang mataas na gate. Tito, your house po ito? Tanong ni Jacob na nasa front ng sasakyan na nakaupo. Sa inyo, Jacob. This is your house. Dahan-dahang sumilay ang ngiti sa labi ng bata. Si Zael ang nagbabarito mula sa sasakyan. Pinagbuksan din sila ng bunso niya sa likod. Binuhat nito ang anak niya at inabot nito ang kamay niya para alalayan. Nahihiya siyang humawak dito. Ngunit bigla niyang binawi nang may kung anong naramdaman. Tila kuryenteng biglang lumatay sa braso niya patungo sa buong katawan niya. Nakita ni Ella ang pagtataka sa mukha ni Zael. Nginitian niya na lang ito bago humakbang. Napakaswerte ng babaeng mapapangasawa ni Zael. Father figure kasi talaga ito at sigurado mapagmahal at maalaga ito sa asawa kung sakali. Here, ito ang susi ng bahay. Nagulat si Ella nang iabot nito ang isang susi sa kanya. Namamangha siyang tumingin dito. Sa amin ang... bahay niyo to. Pero Zael, sobra-sobra na ang... Hindi ito naghintay sa mga sasabihin niya. Sinundan nito si Jacob na excited at tuwang-tuwa sa nakikita. Ang anak niya ang unang pumasok sa bahay. Sinundan ni Zael. Buhat nito si Gia, nakita rin ang saya sa muka. Ngayon ay hindi na talaga siya makapaniwala. Kailangan na talaga niyang makausap ng masinsinan si Zael kung bakit sila tinutulungan hanggang dito. Matatanggap pa niya ang paliwanag nito na naaawa ito kay Gia. Pero itong bahay, sobra-sobra na. Hindi sa nag-iinarte. Pero hindi kasi nila kamag-anak si Zael, kaya bakit nito ibinubuhos ang tulong sa kanila? Kompleto ang bahay na yon. Lahat na ng kailangan nilang mag-iina ay meron doon. Pati mga pagkain ay kompleto. Puno ang ref at mga cabinet ng mga groceries. Umiiyak siya sa saya. Galak na galak ang puso niya dahil wala na siyang ibang iisipin dahil gumagaling na si Gia. Dahil sa kasiyahan ng mga bata sa bagong bahay, naglaro ang mga ito sa silid. Sabi niya wag maglilikot si Gia dahil hindi pa ito lubos na magaling. Sabi naman ni Zael, babantayan daw nito ang dalawa kaya napanatag naman siya. Hapon na rin, kaya iniwan muna ni Ella ang tatlo sa taas para magluto ng hapunan. Kailan lang nakilala ng mga anak niya si Zael, pero mahal na ito agad ng dalawa. Masaya siya pero paano kung panandalian lang yun? Baka umalis din ito kung saan nasanay na ang mga anak niya sa presensya ng binata. Iba na kasi ang ngayon. Marunong nang mag-isip ang mga anak niya. Hindi gaya noong iniwan sila ni Zayem na ama ng mga bata. 1 taon at 4 na buwan lang noon si Jacob at sanggol naman si Gia. Kaya walang alam ang mga ito. Kaya nga halos mabaliw siya noon. Bukod sa wala siyang katuwang, may sakit sa puso si Gia. Hay, nagulat nang lumingon si Ella sa likuran niya. Zael, ikaw pala. Nagluluto ko ng hapunan, dito ka na kumain. Nagpuna siya ng kamay sa suot na apron. Hinugasan niya ang karne na sasabawan. May mga gulay sa mesa sa harapan niya. Sinimulan niya iyong balatan. Hinugot ni Zael ang upuan sa ilalim ng mesa at naupo ron. Kumakain ka naman siguro ng sinigang na baboy? Of course I am. Masigla nitong tugon. Sandaling katahimikan ng namayani. Hindi na kasi nakapagsalita si Ella. Kinakabahan siya sa hindi malamang dahilan. Kababa iyon? O kabog ng puso? Hindi niya na alam dahil nakalimutan niya na kung paano kumabog ang puso sa isang lalaki. Bakit mo to ginagawa? Tinitigan niya ito. Saglit na nagtama ang kanilang mga tingin. Siya ang unang nag-iwas dahil para siyang matutunaw sa titig nito. Gusto mo ng juice? Ikukuha kita. Hindi ako umiinom ng juice. Coffee na lang please. Nagkaroon siya ng pagkakataon at dahilan para tumalikod. Binagalan niyang magtimpla. Kahit ang magsalin ng tubig na mainit. Pasensya na, hindi ko kasi alam kung anong timpla sa kape ang gusto mo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang platitong may nakapatong na tasa sa harapan nito. With creamier is fine with me. Anito, muli nitong inangat ang tingin. Bakit Zael? Nahihiya na kasi ako sa lahat ng mga to. Mahinang anya. Tinuloy niya ang pagbabalat ng labanos. Hindi ko alam kung paano mababayaran ang lahat ng naitulong mo sa amin ng mga bata. Hindi ako naniningil, Ella.
Makita ko lang na maayos kayo at… Otomatikong tumayo si Zael nang marinig ang daing ni Ella. Nasugatan ito ng patalim. Shit, mahaba ang sugat mo. Hinawakan nito ang kamay niya. Hugasan mo sa gripo, kukuha ko ng first aid. Tahimik lamang na sumunod si Ella. Sinusundan niya ng tingin ang bawat galaw ni Zael. Pero nang tila walang makitang gamot, muli itong napamura. Hayaan mo na, titigil na to. That's not okay. Walang gamot? Kahit ano wala? Sinabi kong kumplituhin. Patuloy nitong usal, halos halugugin nito lahat ng nasa kabinet. Iyong gunting na lang, Zael. Panali lang ang kailangan ko. Wala din yatang tela. Yung laylayan ng t-shirt ko, gupitin mo na lang. Sige na, yung laylayan lang ng damit ko. Luma na rin naman na to. Tahimik itong sumunod. Pero nang lumapit ito at bahagyang itinaas ang t-shirt na puti na suot niya, tila nagkarambola ang tibok ng puso niya. Lalo na nang maamoy ang perfume nitong gamit. Lalaking lalaki ang amoy nun. Next time mag-iingat ka. Paalala nito matapos simulang talian ng sugat sa kanyang daliri. Is this true, Zael? Yeah, Dad. Nasaan sila kung ganon, iho? Nasa pangangalaga ko, Dad. Can I see my apos? Not now, Dad. Bumalik ang daddy nito sa pagkakaupo. Marahan ang bawat galaw nito dahil masakit na ang mga tuhod dahil sa rayuma. Kagagaling lang din ng family doctor nila rito. Kakaalis nga lang din. Gago talaga ang Zayam na yan. Nasaan ba siya ngayon? Umupo ito sa couch sa library. Isa lang ang masasabi ko sa lahat ng to, Dad. Hindi kailangan ng mga bata na ama na gaya ni Zayam. Ano ang pinaplano mo, Zael? Hindi nito sinagot ang tanong na yun. Tumayo ang binata. Huwag niyo munang ipapaalam kay Zayam ang tungkol dito, Dad. Ako na ang bahala sa lahat. Sige, iho. Pero gusto kong nandito ang mga bata sa kaarawan ko sa Sabado, Zael. Maaari ba? Narinig niya iyon pero hindi niya sinagot hanggang sa maglapat ang pinto pasara. Habang nasa pasilyo si Zael, naririnig nito ang halinghing at ungol sa silid na nasa tapat ng kanyang kwarto. Umuwi pala ang gago niyang kapatid. Hindi pa rin pala talaga ito tumitigil sa ginagawa nitong kalandian. Hindi niya ito sasaktan. Hindi niya susumbatan sa ngayon. Sisiguraduhin niya na magsisisi ito sa lahat ng ginawa nito sa mga mag-iina nito. Siya ang tutulong upang matapos na ang kahibangan nito. Alam niya na maaasahan niya ang ama. Lalo na at may mga ebidensya siya na hindi ito nagtatrabaho dahil nasa kandungan ng mga babae nito ang hayop. Napending ang trabaho sa Bulacan dahil kay Zayam. Ang budget ng ongoing construction, ginamit ni Zayam sa pambababae. Hindi mo na niya yun sasabihin sa ama dahil kapag sinabi niya, ay baka mapalayas ito at mahold lahat ng credit cards at bank account nito. Noon pa, sinasabi na ni Zael na itigil nito ang pambababae at maging matinong lalaki. Pero hindi talaga siya pinaniwalaan. Mas matapang pa ito kaysa sa kanya. Kung tutuusin kung masama siyang kapatid, baka sa kangkungan ito pinulot dahil sa dami ng kabalbalan nito. Pero dahil mahal niya ito, pinagsasabihan lang niya. Ngunit minsan, sobra na rin ang pagkonsinti niya rito. Stant, ihanda ang sasakyan at aalis ako. Opo, sir. Hindi siya makatagal sa ganitong lugar. Mas mabuting sa kondo na lang siya matulog kesa dito sa mansyon. Iiwas muna siya sa gulo hanggang sa magawa niya ng maayos ang pinaplano. Kain na! Wow! Hotdog, mama! May egg din at tosino, mama! Wow! So yum! Oo nga, Gia. Say thank you kay God for the food we had. Thank you, Lord. Pinagdaom ng dalawang bata ang mga kamay at saglit na pumikit upang iyon ay sabihin. Napangiti si Ella. Ang magkaroon ng ganitong mga anak ay isang napakagandang biyaya. Ubusin ang kanin at ang gatas, ha? Opo, mama. Sabay na tugon ng dalawa habang nasa harap sila ng hapagkainan ng umagang iyon. Good morning, kids. Sabay na tumingin ang tatlo sa may pintuan sa sala. Tito Zael! Sabay na bumaba sa kinauupuan ng mga ito at nagpaunahang patakbo kay Zael. Umiling-iling siya. Halatang miss na ng dalawang anak ang binata. Nag-aalala lang siya na baka magsawa si Zael sa dalawa at hindi na ito bumalik dito. I have pasalubong for you too. Isa-isa nitong inabot ang dalawang malalaking paper bag. Kanya-kanyang pwesto ang mga ito.
Wow, a pink teddy! Wow, a bumblebee robot! So nice! Thank you, Tito! Tumayo ang mga ito at sabay na niyakap si Zael. Maya-maya, pumasada ang mga mata nito sa kanya. Malayo siya dahil nasa dining samantalang nasa sala ang mga ito. Biglang nag-iwas ng tingin si Ella. Kinindatan ba siya ni Zael o namamalikmata lang siya? Mga anak, ubusin muna ninyo ang almusal nyo, please. Narinig nyo si Mama? Ubusin muna ang food bago maglaro. Ani Zael. Ang simpleng mga salita nito ay parang nagiging kakaiba na sa pandinig niya. Opo, Tito. Bumalik ang mga bata sa kinauupuan. Sumunod si Zael matapos ibalik sa lagayan ng mga toys at ipinatong iyon lahat sa sofa. Tsaka lang ito sumunod sa kusina. Breakfast? Umiling itong nakangiti. A cup of coffee, okay lang? Oo naman, malakas ka sa akin eh. Biro ni Ella. Natawa si Zael sa reaksyon ng dalawa at tugon ng dalawa. Finish your food na. Kayo talaga ang dami ninyong alam. Tito, kung magdaddy kami, pwedeng ikaw na lang? Nagkatinginan sila ni Zael. Iaabot na sana niya ang kape nang magsalita si Jacob. Thank you. Ngumiti siya. Nakasunod ang tingin ng mga bata sa kanila ni Zael kaya mahirap mag-react. Tito, hindi mo pa po na-answer ang question ko eh. Ani Jacob. Kung magdadaddy, of course, but before dusk, ask niyo muna si Mama kung papayag ba. Nalipat ang tingin ng tatlo sa kanya. Hep, eat na. Napabusangot na lamang ang dalawa. Hindi niya natinignan si Zael dahil alam niyang nakatingin ito sa kanya. Eto po ma'am, bagay po sa inyo. At eto po, siguradong ang sexy niyo po dito. Pinasadahan ni Ella si Zael. Tiningnan niya ang tag price ng mga dress at magagandang damit sa isang butik doon at bumabagsak ang panga niya sa bawat halaga ng bawat isa. Sa simpleng dress lang ay aabot na ng 10,000 ang isa. Zael, ang mamahal na mga item dito, sa bargain na lang tayo. Bulong niya sa kasama pero nginitian lang siya tsaka nito tiningnan ng sales staff. Not that. Masyadong revealing ang harap. Zael naman. Anya, nagulat si Ella nang hawakan nito ang kanyang pulsuhan. Don't worry, ako magbabayad ng lahat ng yan. Oo nga pero baka maubos naman ang pera mo. Lalo na at it's okay. Don't mind the money. Ano bang kwenta kung hindi gagamitin? Isa pa para sa'yo naman. Halika. Hinila siya nito sa may mga sapatos at sandals. Sobrang gaganda. Kahit anong gusto niya nabibili niya kahit mahal pa. Noon, pero noong nagkaanak siya, lahat ng mga dapat ay para sa kanya. Ibinibigay niya sa mga bata. Isusubo na lang niya, ibinibigay pa niya sa mga anak niya. Dahil bilang ina, una sa lahat ang kanyang mga anak. Umuwi na kaya tayo? Hindi siya sinagot ni Zael. Kahit kasi anong madampot nito, agad nitong bibilhin. Sa mga damit, sangkaterba ang dala ng staff ng mall. Sa sapatos at sandals, 6 na pares iyon na iba-iba. Pinakamababa na price nun, 55,000. Parang gusto na lang niyang umuwi para hindi na sila magsayang ng pera. Sa mga kidswear at mga sapatos, slippers and sandals, ang dami din itong pinamili. Para atang 500,000 ang nagastos nila. Ilang taon din nila iyong budget kung sakali. Pambili ng groceries, bigas, bayad sa mga bills at kung ano-ano pa. Iba talaga kapag mayayaman, baliwala sa kanila ang pera. Samantalang kung sa mahirap yun, ipapagawa ng bahay, ipangninegosyo at kung ano-ano pa. Pero kung mayaman, pang shopping lang. Zael, ginalaw niya ang kamay para hugutin ng pulsuhan. Pero hindi nito iyon binibitiwan kahit kausap nito ang cashier sa counter. Ihahatid po ng staff, sir. Okay, thank you. Paglabas nila ng butik, nakay Zael pa rin ang pulsuhan niya. Habang naglalakad sila, maraming napapalingon. May tumataas ang kilay at may kinikilig pero kay Zael lang. Bitiwan mo na ako, nakakahiya. Bulong niya rito. Baka kasi umuwi ka, hindi pa tayo tapos. Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit? Saan pa ba tayo pupunta? Sa salon. Para sa'yo? Pinihit nito ang ulo para tingnan siya. For you. Natawa ito. Para sa naman, okay na ako sa ayos ko, Zael. Isa pa, isayang lang kasi nasa bahay lang naman kami ng mga bata. Bigla siyang natigilan.
Speaking of mga bata, kanina pa sila dito. Tapos sinabi nitong may bantay ang mga bata. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari sa mga yun. Zael, yung mga bata pala, sinong nagbabantay sa kanila? Si Stunt. Don't worry, Stunt know how to handle the kids. Kaya niya na yun. Huwag kang mag-alala at kung sinasabi mong nasa bahay ka lang, it's okay to be beautiful sa loob ng bahay. May pupuntahan tayo sa Saturday. Saan naman? Basta, I'll tell you after this, okay? Ang hinahon lang ng boses nito. Parang asawa na nagpapaliwanag kung bakit gabi nang umuwi para hindi siya magalit. Sana talaga, si Sael na lang ang nakilala niya noon. Siguro siya na ang pinakamaswerteng babae. Ella is beautiful. Alam naman yun ni Zael, nakikita niya. Pero gusto niyang mas gumanda pa ito. Dadalhin niya sa mansyon ng mag-iina. Alam niya na nandun si Zayem. Tsaka na lang niya sasabihin kay Ella ang lahat kapag nagawa na niya ang balak at sisiguraduhin niyang magsisisi si Zayem. Zael, huwag na kaya. Go on, pumasok ka na. Pero, bubuhatin kita papasok kung hindi ka papasok dyan. Banta niya kaya halos umusok ang dinaanan nito papasok ng salon. Napangiti siya at napaisip. Huwag na lang kaya niyang ipakita kay Zayem. Para kasing hindi niya kayang makita na mabubuo ang pamilya nito na may ama na ang mga bata at hindi siya yun. Ang sabi ni Zael, may pupuntahan daw sila kasama ng mga bata sa Sabado. Tinanong naman niya kung saan at hindi naman ito sinabi. Malalaman daw nila sa Sabado. Wow, ang sexy at ang ganda. Kutis porcelana. Manahimik ka nga, tumakbo ka na lang. Tusukin ko yung mata mo eh. Narinig ni Ella ang usapan ng dalawang taong nauna sa kanya. May edad na rin pareho, mukhang mag-asawa. Dumukwang lang siya ng bahagya dahil sa sintas na kumalas. Simula nang tumira sila rito sa subdivision at makita ni Ella ang ganda ng lugar, tuwing umagi nagja-jogging na siya. Alas 5 habang tulog pa ang dalawa, lumalabas siya para tumakbo at pagpawisan. Medyo naging maayos ng dati niyang mukha na puno ng eye bags at dry skin. Siguro dahil fully air-conditioned ang bahay, kaya mabilis lang na bumalik ang dating kulay. Magdadalawang linggo na rin sila dito at nasasanay na rin siya sa bagong paligid. Maganda ang subdivision na ito dahil maya-maya ay may mga dumadaang guard para magronda. Wala pa naman daw nabalita ang nanakawan at nalooban dahil sa mga CCTV kahit saang bahagi ng lugar. Ganda! Hinayaan na lang ni Ella ang sumigaw sakay ng top-down, mga delivery ng mineral sa subdivision. Maaga pa ang mga ito. Simula nang dinala siya ni Zael sa salon, kadalasan ng maraming nakakapansin sa kanya. Ayaw pa naman niya ng ganun. Ang dati kasi niyang buhaghag at walang buhay na buhok, pinaayos ni Zael. Ang pinakamagandang paraan para bumalik ang ganda ng kanyang buhok gaya ng dati. Hindi niya na pinaputulan ng sobra. Butterfly lang dahil nanghihinayang siya sa haba. Ang hirap din kasi't matagal magpahaba ng buhok, kaya nanghihinayang siyang paputulan iyon ng maiksi. Habang patuloy sa pagtakbo si Ella sa tabing kalsada, may mga mangilan-ngilan na nakakasabayan siya. Karamihan ay mga may edad na at minsan lang niyang makita ang mga kagaya niyang nag-e-exercise. Mag-aalas 6:30 nang tumigil siya. Naglalakad na lang habang pauwi. May dala siyang tubig at bimpo. Ngunit natigilan siya nang may mapansin sa unahan. Siguro'y magkasintahan na tumigil sa tabi ng kalsada. Kumukunot ang noo habang pinagmamasdan ng mga ito. Mukhang nag-aaway ang mga ito. Bullshit, Agatha! Oo, bullshit talaga, Zayem, dahil nakita kita. I saw you with my 2 wide-opened eyes. Bakit hindi mo hinabol? Hindi mo sinundan, ha? Dahil ano? Dahil hindi ka sigurado. I told you I was in Bulacan that night. Sinabi ko sa'yo, di ba? I was there para ayusin ang construction doon. Paano ako mapupunta sa Makati 5-star hotel? Kasi mahal na mahal kita, Zayem. I don't want to lose you, okay? Alam mo namang, can you please shut up? Nanginginig ang mga kamay ni Ella. Namimilog ang mga mata. Kitang-kita niya at kilalang kilala niya ang lalaki na may kausap na babae sa tabi ng kalsada. It was Zayem, her ex-boyfriend at ama ng mga anak niya. Natigilan ito nang siya ay makita. Walang sakit. Hindi niya nararamdaman ng sakit. Maybe nawala na't naka-move on na siya sa lahat ng ginawa nito. Kinapa ni Ella ang puso. Hindi siya nasasaktan. Nagsimula siyang tumakbo.
Dadaanan na lang sana niya ang mga ito nang humarang si Zayem. "What are you doing, Zayem? Are you out of your mind?" Ngunit hindi nito inintindi ang sigaw ng babae. "Ella, what are you doing here?" Tumigil bigla ang babae sa harapan nito at hindi sagot sa tanong nito ang nakuha nito, kundi ang malakas at rumaragas ang sampal mula sa kaliwang kamay nito. "Are you crazy, woman?" Sigaw ng babae. Natawa siya at pinasadahan niya ito. "Kung ako sa'yo, hihiwalayan ko na ang gagong to. Bago ka pa sirain at babuyin. Makinig ka, dahil isa ako sa sinira ng hayop mong boyfriend babae." Matalim niyang tinitigan ng natulalang lalaki. "Salamat dahil iniwan mo ko at ang mga anak natin. Dahil kung hindi, baka mas masaklap pang naranasan ko sa kamay mong hayop ka." "Ella, please, makinig ka sa akin." Hinawakan nito ang braso niya. Sa sobrang galit niya, nagawa niya itong sipain sa sikmura. "That's enough!" Sigaw ng babae tsaka nito dinamayan ang namimilipit na si Zayem. "What are you waiting for? Iwanan mo na ang gagong yan. Dahil kami nga na may 2 anak nilayasan niya. Ikaw pa kaya?" Sambit niya bago iniwanan ng mga ito. Naririnig niya ang sigaw ni Zayem pero hindi niya na pinansin. Dahan-dahang pinihit ni Ella ang pintuan. Nag-aakalang tulog pa ang mga bata. Pagpasok nito ng bahay, rinig agad mula sa sala ang halakhakan ng mga bata sa silid sa taas. Pinasadahan niya ang wall clock sa taas ng sofa. 6:25 AM pa lang pero gising na ang dalawa. Maya-maya, narinig na naman niya ang tawa ng mga ito. Inilapag niya ang tumbler sa mesa sa kusina at isinampay ang towel na puti sa sandigan ng upuan doon. Nagtaka siya at may mga gulay, mga groceries at mga karne sa mesa. At may 2 box ng Shakey's Pizza at isang kahon ng Goldilocks cake. Mukhang si Zael ang may dala na mga yon, pero hindi niya napansin ang sasakyan sa labas kanina. O sadyang nagmamadali lang siya kanina, kaya hindi na siya nagka-interes sa ibang bagay sa daan. Umakyat si Ella. Maliligot magpapalit muna siya bago magluto ng agahan. Ngunit saktong nasa huling palapag na ito ng hagdan sa taas, bumukas ang pintuan ng silid ng mga bata. Nagkagulatan pa si Ella at Zael. Pumasada ang tingin ng binata sa kabuuan ni Ella. Pansin nito na gumalaw ang Adam's apple ni Zael. "Nandito ka na pala. Pasensya na. Pumasok na ako sa bahay niyo." Nakalak ang pinto, pero dahil may duplicate si Zael, nakapasok ito. "Ayos lang. Walang problema. Ang aga mo yata. Wala ka bang trabaho?" "Maya-maya aalis na rin ako. I miss the kids, so I drop by." "Sandali lang ha, magbibihis lang ako. Dito ka na mag-breakfast, Zael." "Sige." Nakalimutan niyang magpasalamat, kaya bumalik siya. Nahuli niya na nakatitig ito sa likod niya. Nag-iwas lang ng tingin nang mapansing lumingon siya. "Salamat sa mga pasalubong at groceries. Sana hindi ka na nag-abala. Sobrang dami mo nang naitulong sa amin." "Walang anuman. Basta masaya ang mga bata, okay na ako dun, Ella." Hindi na siya sumagot ulit. Diretso na siya sa silid para maligo. Nanlalagkit na rin kasi ang katawan niya sa pawis. Pagpasok ni Ella ng silid, ibinagsak niya ang katawan sa kama. Si Zayem, hindi niya inaasahan na makikita niya ang hayop na yun. Nandito lang din pala ito sa Manila. Akala niya nasa kabilang panig ng mundo. Pero hayon at nakikipagtalo lang pala sa babae nito. Napakawalang konsensya. Hindi man lang siya binalikan. Hinanap po kahit kamustahin noon kung buhay pa siya. Kagaya ng dati, ganoon pa rin ito. Mas lumaki lang ang katawan. Oo, gwapo ito pero aanin ang kagwapuhan kung wala namang kwentang lalaki. Sana talaga makarma ang hayop na yun nang malaman nito ang pinaggagawa niya. "Tito Zael, wala ka po wife, di ba po? Pwede po ba si mama na lang para ikaw na po ang papa namin ni Gia?" "Yes, please, tito." Sinundan na ni Gia ng tuwang-tuwa sa pagiging mapilit ng kuya nito. Natatawang ginulo ni Zael ang buhok ni Jacob. "Gusto niyo talaga?" Sabay-sabay na tumango ang 2 bata. "Help me then." "Yes, we will." "Ano yun? May narinig akong sigawan. Sa hagdan pa lang ako, rinig na rinig ko na kayo. Tell me, ano yun ha?" Biglang natahimik ang kusina. Naabutan ni Ella na kumakain ng pizza ang mga bata. "Hey, who told you na pwede nang kainin ng pizza ha?" Pinasadahan niya ang 2 mga bata na katabi lang ni Zael.
Biglang sinubo ng mga ito ang mga hawak kasama na ang binata. Tsaka nito itinuro ang bawat isa. No, not me mama. Or me either mama. Tito is… Hey! Nagtakbuhan ng mga bata. Hinabol ito ni Zael. Paikot sa mesa. Nahuli nito si Jacob at kiniliti ang tagiliran. Napapangiti na lang siya. Mama, help! Si Tito! Biglang nagpabuhat si Gia. Nagulat pa siya nang makalapit si Zael. Binulagan nito ang bata na nakasubsob ang muka sa kanyang dibdib. Mama! Tsaka ito tumawa ng malakas. Sa likod ni Gia, napaatras si Ella. Ngunit dahil nasa likod lamang nito si Zael, nahawakan agad ito ng binata sa magkabilang baywang. Careful. Ramdam ni Ella ang pagtayuan ng mga balahibo nito sa batok. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Bumaba si Gia. Lumingon si Ella rito kung saan ito lumingon. Doon din pala nakatitig ang binata. We have a papa na, kuya. Yehey! Congratulations! Nagkatinginan ng dalawa sa sigaw ng mga bata. Nagsisigawan ng mga ito. Ha? What are you talking about? Natatawang Anya. Lumayo siya kay Zael na nagulat din nang mapansing nakahawak pa rin pala ito sa kanya. Kasi mama, nag-ask kami kay Tito kung pwede po siya na lang ang papa namin ni Gia. Then he answered, "Help me then." Nilakihan ni Jacob ang tinig na gaya nga ng sa Tito Zael nito. Pati mata ng laki din. Natawa si Zael. And we answered also mama. Sabi po namin, yes we will. What? Nilingon niya si Zael na nakapamulsat na kasandig ang likod sa lababo. Nagkibit ito ng balikat. Is that true? Humarap siya dito. Bulong lang din ang tanong niyang yon. Yeah, baritonong anito. Hindi niya pwedeng sabihing biro dahil seryoso ang mukha nito. Napayuko siya. Ang kabog ng puso niya, tumambol sa bilis, parang naging abnormal na lang bigla. Hindi na malaman ni Ella kung ano bang nararamdaman niya. Sa tuwing nasa bahay kasi nila si Zael, todong kabog ang puso niya sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata kahit hindi sinasadya. Sinasabayan pa ng dalawa niyang anak na enjoy sa nakikita. Batang-bata pa pero alam na kung paano kiligin, kaya nga hindi siya mapakali sa tuwing nasa malapit si Zael. Ang tungkol naman kay Zayem, parang baliwala na lang din ang sandaling nagkita sila sa labas noong isang araw. Siguro dahil na rin sa panahon, naghilom na ang sakit na nilikha nito sa kanya at napalitan na lang ng galit. Mabuti nga't iyon lang ang natamo nito. Hindi niya nasiningil sa ilang taong paglayo at iniwan siyang mag-isa sa dalawang anak niya. Look at me mama, I am so pretty. Bumulaga sa kakabukas na pinto ang bunso niya at ang ganda-ganda ng anak niya sa suot na pink pearl dress na iyon. May katerno pang headband. Ang puting doll shoes na may bulaklak sa gilid, bagay na bagay sa suot ng anak niya. Napansin niya ang pagtaba ng bunsong anak. Siguro dahil magana na itong kumain simula nang maoperahan. Napakaganda naman ng bunso ni mama. Her sweet smile ay nagpapakita na gustong-gusto nitong pinupuri. Can I have that, mama? Nasa harap siya ng human-size mirror. Nagmi-make up at nakita ni Gia ang kanyang lipstick. Come here, lalagyan ka ni mama. Ngiti-ngiti itong lumapit. Napapangiti na lang din siya nang pumikit ito at isinara ang labi. Wow, much prettier na mama ako, no? Opo naman, so pretty ka kahit walang lipstick, my love. Para kang clown, Gia. Nalukot ang mukha ng bunso nang pumasok ang mapang-asar nitong kuya. Mama! No, wag ka maniwala sa kuya mo, nagbibiro lang yan. Tumawa si Jacob. Joke lang eh, pretty ka like mama, okay? So stop being so arte. Mama, he said I am arte eh. No, hindi, biro lang yun. Binalingan niya si Jacob. Okay, sorry na. Napakagwapo ng panganay niya. Ang ganda ng suit na suot nito. May red ribbon pa. Slack and black shoes ay bumagay talaga sa anak niya. May pupuntahan daw sila ngayong gabi ayon kay Zael. Si Zael ang pumili ng isusuot ng dalawa niyang anak. Pati nga ang semi-gown na suot niya ngayon, ito rin ang bumili. Nakabox na ito nang i-deliver kahapon. Kompleto na rin mula sa sapatos, bag at jewelries. Hindi niya alam kung saan talaga sila pupunta. Sabi naman ni Zael,
Malalaman din daw niya mamaya. Susunduin sila ng 6 in the evening. Nakabihis na rin naman sila at nang tignan niya ang wall clock, 5:56 na ng hapon. Suot ni Ella ang maroon semi-gown na may mahabang manggas. Naka-turtleneck din yun, pero bukas na bukas ang likuran niya. Mermaid style, at ang ibaba nun ay hanggang tuhod lamang at ang isang bahagi ng gilid may hiwa hanggang ibabang hita niya. Ang handbag na may tatak na mamahaling brand, parang nahihiya siyang bitbitin yun. Hindi siya sanay sa mga ganitong gamit. Sa ilang taon ba namang naging simpleng nanay lang siya. "Tito Zael!" May narinig na ugong ng sasakyan ng 2 bata sa labas ng bahay. Dali-daling tumakbo palabas ng kwarto ang mga ito. Napapangiti na lamang si Ella. Animoy mga anak na bubungad at sabik na sabik sa ama. Dahil matagal na hindi nakauwi ang ama. Kung ano man ang nararamdaman niyang ito kay Zael, sana'y tamang tao na ang napili ng kanyang puso. Dahil ayaw na niyang maulit na naman ang nangyari noon. "Talaga bang sinisira ni Zayam ang kaarawan ko? Na-pending ang construction. Why? Malaki na ang nagagasto sa building na yun kaya bakit nakapending?" "Si Sir Zayam po sir ang may hawak ng lahat ng budget. 2 linggo nang nakapending ang trabaho. At nakatenga po ang mga tauhan dahil sa probinsya pa umuwi ang mga trabahador ng building. Wala na rin daw po silang budget. Kung uuwi man sila, wala na silang pera dahil naubos sa pagbili ng makakain sa site sir. Ayok po sanang sabihin pero ang mga tao sir, kawawa po ang mga tao. May mga pamilya din po ang mga tauhan ko." "Kakausapin ko si Zael. Siya ang hawak ng projects. Bukas aayusin niya yan. Huwag muna ngayon dahil kaarawan ko. Magpapadala ako ng pagkain ngayong gabi sa mga tauhan mo, Engineer Martin." "Salamat po sir. Hintayin mo na lang at ipapaayos ko yan sa tauhan ko." "Opo sir. Salamat ng marami." Pagtalikod ng lalaki, dumiretso na ito sa labas ng mansyon kung saan ay nagdadatingan na ang mga bisita. Sa laki ng okasyon, sakop na ang buong compound ng Del Fuego Mansion. "Martin, what are you doing here?" Ngunit bago pa nakasagot ang lalaki, may kumapit na babae kay Zayam. "Excuse me sir." Anito tsaka mabilis na naglakad. "Martin, wait!" "Ha, nandito ka lang pala, kanina pa kita tinatawagan." Gulat na gulat ito sa babaeng lumingkis sa kanya. "Dennis, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na." "No way, I'm invited here." "Ano? Pero paano?" "Pinadalhan ako ng invitation, okay? Kaya let's go na sa loob at ipakilala mo ko sa..." "Zayam? Who is she?" Namilog ang mga mata ng binata. "Dayan? What Hey, wag mong hawakan ng boyfriend ko." Ani Dayan sa nakalingkis kay Zayam. "Excuse me, I am his girlfriend. Zayam, tell her about us." "No, I am the..." "Anong nangyayari dito at bakit hawak mong fiancé ko babae?" Ani mo'y mababaliw si Zayam dahil sa sunod-sunod na lapit na mga babaeng karelasyon nito. "Zayam, who are they?" Ani Agatha. "Zayam, ano ba sagutin mo ko? Sino sila? Bakit may mga umaako na boyfriend ka nila? Di ba't ako lang ang..." "Zayam, please say something." Hindi na ito nakahuma. Natulala na lang dahil sa sunod-sunod na tanong ng mga nobya nito. "Wow, Tito Zael, it's big and beautiful this place naman po." "Wow, saan po ito? House mo po?" Sunod-sunod na tanong ng mga bata. Naunang ibinaba ni Zael ang 2, bago naman ito binuksan ng pintuan sa kabilang pinto ng kotse. Si Stant na tauhan ni Zael ang umalalay at nakasunod sa mga bata. "You're stunning." Nahihiyang kinuha ni Ella ang nakalahad nitong kamay. "Salamat." Naramdaman ng dalaga ang marahang pagpisil ni Zael sa kanyang palad. Hindi siya mapakali dahil sa mga titig nito. "This way please." "Pero..." "Nandun si Stunt. Don't worry about the kids. Alam na ni Stunt kung anong gagawin." Hindi kasi sila dumiretso sa nakalatag na red carpet sa tapat mismo ng gate ng mansyon na yun. Lumiko sila sa kaliwa, sa pathway na hindi niya alam kung saan pupunta. Maya-maya ay nagulat si Ella nang may isang labyrinth sa unahan. Pumasok sila doon. Sa loob ay isang kubo na gawa sa bato. Animoy mga alitap-tap ang mga palamuti na inilagay doon dahil kumikislap-kislap ang bawat isa. Puno rin ng mga red roses ang bahagi doon. Namamangha ang mga mata niyang inilipat kay Zael ang tingin.
Ella, alam kong mabilis. Pero baka hindi na ako mabigyan ng pagkakataon ulit kung hindi ko ngayon gagawin to. Nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang palad. Oo, hindi pa ako nanliligaw. But I'll do it after this. Hindi ko lang kasi talaga alam kung paano manligaw sa isang babae. Napakamot ito ng batok. Please be my wife. Parang nabato sa kinatatayuan si Ella nang banggitin nito ang huling salita. Hindi iyon inaasahan ng dalaga. Akala niya kasi, can I court you? Or can you be my girlfriend? Pero hindi. Zael, sigurado ka ba? Baka nabibigla ka lang. Alam mo namang may mga anak na ako. Oo, at mamahalin ko sila kagaya ng pagmamahal ko sa iyo, Ella. I'm sorry kung sobrang bilis. Hindi ko kasi alam kung paano. Ano ang gagawin at kung paano magsisimula. Please, be my wife. Gusto kong maging ama ng mga anak mo. Gusto kong maging parte ng buhay ninyo. Zael? Naiiyak siya. Nagbabadyang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang may kumawalang luha sa kaliwang mata niya, pinahid agad din ni Zael. Don't cry. Ayoko nakikita kang umiiyak. Hinawakan niyang magkabila nitong pisngi. Patuloy sa pagdaloy ang kanyang mga luha. Hindi ka na mag-iisang itataguyod ang mga bata. Kasama mo ko. Gusto kong kasama mo ko sa lahat. Pero tumigil ang labi nito sa pagsasalita nang halikan niya. Nagulat si Zael. Yes, Zael. Anya nang kumuwala siya sa paghalik dito. Nang marinig ni Zael, muli siyang hinalikan ng binata. Pumikit si Ella at damang-dama niyang masuyong halik na iyon ng binata. I love you at habang buhay kitang mamahalin, Ella. Mahal din kita. Salamat at sinabi mo kasi baka ako nang manligaw. Really? Kailan pa? Secret? Napahiyaw na lamang si Ella nang bigla siya nitong buhatin at iikot sa ere. Zael, baka mahulog ako. Hindi yan kasi nahulog ka na sa akin eh. Napahalakhak na lang siya sa kabaduyan nito. Matapos ng sandaling yun, doon lang sila pumasok sa mansyon. Ang dalawang bata ay agad na hinanap ni Ella. Hinagilap niya ng mga mata, ngunit wala ang dalawa. Ayaw niya sanang humawak sa braso ni Zael kasi nga nahihiya siya. Pero kinuha naman ni Zael ang kamay niya at ito ang naglagay noon sa braso nito. Nakakahiya. Don't be. You are my fiancé now. Ha? Ano ka ba? Akin lang siya. No, he is my boyfriend. Don't you... Zayem, sabihin mo kung sino ang mga yan. Nagkatinginan si Ella at Zael. Mukhang dumating na ang lahat ng babae ni Zayem. Kailangan mabigyan ng kaunting aral ang kapatid niya na maging loyal sa isang babae. Lahat ng babae nito pinadalhan niya ng invitation. And here they are. Nag-aaway-away na. Kuya, help me! Nang masilayan siya ng kapatid, tumakbo ito palapit sa kanya. Mama! Lumingon si Ella ang dalawang bata, patungo sa kanila, kasama ang isang lalaki, si Stant na tauhan ni Zael. Pinasadahan ni Zayem ang mga anak ni Ella at mukhang alam nito kung sino ang ama. Ella, sila ba ang... They are my children, Zayem. Ani Zael. Nang makalapit ang mga bata, yumakap ang mga ito kay Zael. What is this, kuya? It's simple. Zayem, mga anak ko sila. Magkapatid kayo? Bulong ni Ella. Hindi sumagot si Zael. Stant, ilayo mo muna ang mga bata. Lumapit ang tauhan, sabay kuha sa mga bata sa tabi nila ni Zael. Sinundan iyon ang tingin ni Zayem. Gulat na gulat ito. Zayem, ipaliwanag mo tong lahat. Ani Agatha. Manahimik ka, babae. Sabat naman ni Dennis. Manahimik nga kayo. Sigaw ni Dayan, mukhang handa ng makipag-away. Shut up, you three. Wala ako minahal sa inyo. Puro kayo mga sakit sa ulo. Get out! Ano? Hindi ako pumapayag, Zayem. Tugon ni Agatha. Hayop ka talaga. Halos mabuwal si Zayem nang sampalin ito ng dalawang mga babae. Kung hindi mo ako pakakasalan, magpapakamatay ako, Zayem. Ani Agatha bago ito tumakbo paalis. Hindi iyon pinansin ng lalaki dahil may mga dumadagok na mga babae rito. Demonyo! Hudas! Ani ng dalawang babae bago tumalikod paalis. Kulang na lang ay malamog ang mukha ni Zayem dahil sa mga sampal at sabunot. Pati mga bisita ay napukaw na rin. Halos lahat ng mga guest ay nakatuon kay Zayem ang tingin. Mga anak ko sila, kuya. Wala ka ng anak.
Nang iwan mo kami, Zayem, doon natapos ang pagiging ama mo. Karapatan ko pa rin ang... Wala kang karapatan. Kahit nakatiting, Zayem, nakakahiya ka. Plinano mo ba itong lahat, Zael? Hayop ka. Zayem! Aambahan na sana nito si Zael nang kumawala ang boses ng matandang Del Fuego. Itigil mo yan! But Dad, sumunod ka! Anito bago muling tumalikod patungo sa kung saan. Hindi pa tayo tapos, Zael. Banta ni Zayem bago ito sumunod sa ama. Nang kumalma na ang lahat, doon lang din sila nakapag-usap ni Zael. Sinabi ng binata ang lahat simula umpisa hanggang sa ngayon. I'm sorry. Ayoko kasing lumayo kayo. Napahagulgol na lamang si Ella nang marinig iyon mula kay Zael. Hindi siya galit dahil ang dapat na responsibilidad ng kapatid nito ay ito ang umako. Hindi niya maisip kung bakit gano'n na lang ang pagtulong ni Zael. Ngayon nasagot na ang mga tanong niya. Galit ka ba sa akin, sweetheart? Umiling siya. Nakasubsob pa rin ang mukha niya sa dibdib ni Zael. Nahihiya siya dahil hindi naman dapat nito yun ginawa. Pero ito pa ang umako ng lahat, pati sa mga bata. I'm sorry for... No, wag Zael. Wala ka namang kasalanan. Si Zayem ang may kasalanan. Itinaas nito ang mukha niya. Pakakasalo ka pa rin ba sa akin? Tumango siya rito. Yun lang ang gusto kong marinig, sweetheart. Aayusin ko ang lahat at hindi ka naiiyak sa sobrang hirap. Pinahid nito ang kanyang mga luha. I love you, sweetie. Sabay nun, paglapat ng labi nito sa kanyang labi. Pumikit na lamang siya para tanggapin iyon ng buong puso. Ang mga anak nila ni Ella, tinanggap ng daddy ni Zael. Ito na rin ang nagsabi na palitan ang apelyido at gawing Del Fuego. Nalaman din ng mga bata na si Zayem ang totoong papa ng dalawa. Ngunit ayaw nilang tanggapin dahil si Zael lamang ang nais ng dalawang paslit. Hindi rin mapipilit dahil may sarili ng pag-iisip ang dalawang bata. Kahit paanong paliwanag, ayaw talaga ng mga bata sa tunay na ama. Sa ngayon ay nasa ibang bansa si Zayem dahil sa mga kasalanan nito sa ama at sa mga babaeng humahabol dito dahil buntis na din daw. Si Agatha ay sumunod kay Zayem abroad kaya hindi na nila alam kung ano na ang nangyari sa babae matapos noon. Pero ang mga naiwan ni Zayem ay si Zael na naman ang nag-ayos ng mga ginawang problema ng kapatid. Sa susunod na buwan ng kasal nila ni Zael at lahat ng kasal ay sagot na raw ng daddy nito. Ayaw sana niyang magpabongga ng kasal. Pero dahil pumayag ang daddy ni Zael, kaya nga hinayaan na lang nila. Dahil kasal naman daw ito ng panganay na anak ng Del Fuego Empire. Masaya na si Ella, sobrang saya. Lalo na at buo na sila. Ang dalawang anak, siya at si Zael na papa ng mga bata. Noon sinasabi lang niyang swerte ang babaeng mamahalin ni Zael. Ngunit siya pala ang babaeng yun. Napatawad na rin niya si Zayem dahil may gumanti na rin naman para sa kanya. At sa lahat ng responsibilidad nito ay inako ni Zael. Papa, why bunso? May worm si kuya, nahabol ako niya. Jacob? Okay, sorry papa. Napangiti si Ella dahil simula nang sabihin niya sa mga bata na magpapakasal na sila ni Zael, papa na ang tawag ng mga ito sa lalaki. Kaya pala payat ka noon, ngayon alam ko na. Pero kaya yan. Sabay pakita ng muscles. Pero dagdag lang tayo ng isang baby na lang. Humahalakhak na lang siya. Ang ganda ng soon-to-be wife ko. Ang gwapo mo. Hahalikan sana siya ni Zael nang sumigaw ulit si Gia. Papa! Natatawa na lamang siya habang pinagmamasdan si Zael na patungo sa dalawa. Nasa garden sila dahil family day nila ngayong Sunday ng umaga. Dito na rin sila kakain. Kaya abala siya sa pag-iihaw ng isda at liempo. Huminga siya ng malalim. Wala na siyang mahihiling pa.